sa aking mga pinsan, si Francis at Emma Dairy dyan sa United States of America. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong palaging pag-alala at sa lahat ng inyong suporta sa akin. Mabuhay kayo. So naroon po tayo, we have to, bilang senador ninyo, aking sususugan at ipapanukala to decriminalize itong libel law. Ulitin ko, sapagkat meron po tayong garansya sa ating saligang batas, Article 3, Section 4. Ganon din o, Article 13, Section 16. Malinaw din po yan, the right of the people. Hindi po nagtatapos doon the right of the people and their organization to a reasonable and effective participation at all levels, sa lahat po ng baitang, sa lahat ng antas ng social, political, and economic decision-making shall not be abridged. So malinaw din po yun, may garansya tayo, Article 13. Section 16 ng ating konstitusyon. Pero ang pag binasa po ninyo yung batas natin sa libelo, meron din po tayo yung isa pang provision sa ating saligang batas, yung presumption of innocence. Ang tao pong nakakasuhan ng isang criminal case ay presumed innocent until proven otherwise. Subalit, pag binasa at inaral po ninyo yung batas natin sa libelo, kabaligtaran po Ang presumption doon may malis o may malis siya agad. Yung inaakusahan ng libel. Kabaligtaran doon sa constitutional guarantee na you are presumed innocent until proven guilty. Dito sa kasong libel, kabaligtaran pag ikaw ay kinasuhan ng libel, you are presumed to have written or manifested or said something that is malicious and libelous. No, nabaligtad po. Papatunayan mo ngayon na hindi malisyoso yung iyong imputation, yung iyong nasabi, yung iyong isinulat. Bakit nagkaganoon? Sinasabi sa ating saligang batas that you are presumed innocent until proven otherwise. Kaya dapat siguro na pag-aralan itong maigi, pero ako'y kumbinsido bilang senador ninyo, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, number 56, I will work for the passage of the law, of a law criminalizing libel. Gawin na lang natin kasong sibilyan. Hindi naman ibig sabihin ay wala ng remedyo yung mga pribadong tao na mabibiktima ng libel or cyber libel. Hindi po. Meron pa rin. Pero wala na yung imprisonment. Wala na yung pagkakakulong. Hindi na ito kriminal, kundi isang kasong sibil. Pagmumultahin na lang. Pag-aralan natin, siguro yung halaga ng multa, lakihan natin para naman magtanda at magsilbing aral doon naman sa talaga namang walang gawin, kundi ay manira at kapanirang puri lamang. Sapagkat kahit po sa jurisprudence o yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema, dalawang uri po kasi yung ginagawang sukatan. Pagka ikaw po ay taong gobyerno, whether elected or appointed, iba po yung batayan ng ating korte. Halos wala nang epekto yung libel or cyber libel case. Dahil nga, paulit-ulit natin sinasabi, yung Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, and of expression. Ganun din paulit-ulit sa desisyon. Napakaraming desisyon ng ating Korte Suprema na yung mga public officials, yung mga public officers, whether elected or appointed, ay hindi po dapat balat sibuyas. Sapagkat kayo po ay pasahod ng gobyerno. Yung inyong benepisyo galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Yung inyong pong sahod at benepisyo ay nagmumula sa remittance ng ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. So may bangga po yung ating karapatan dyan At ganun din
paano ka magiging yung libel law, bakit kinakailangan may imprisonment? Na-weaponize po, nagagamit na paninda, panggulat, panakot, doon sa mga nagsasalita at nagsasaad naman ng tinatawag nating honest dissent o fair, objective, and honest criticisms sa character, sa conduct, sa affairs of public men and women, whether elected or appointed. Dapat bigyan po natin sila ng proteksyon. At ito nga pong anomalya, masasabing anomalya sa libel law, kabaligtaran po ang constitutional guarantee sa mga may kasong kriminal, you are presumed innocent. Inosente po kayo hanggat hindi kayo napapatunayang guilty. Ang problema, dito sa libel law, ang presumption ay may malisya kayo agad. Malisyoso yung inyong ginawang pananalita, yung inyong ginawang column o pamamalita o pagsusulat o posting sa social media platform. Kabaliktaran. Ano na nangyari? Doon sa lahat tayo may presumption of innocence until proven otherwise or until proven guilty. Yan po yung kadahilanan na over the weekend, ang dami ko pong nakaharap na personal, ang dami ko pong natanggap na mensahe, pati yung mga tumatawag. Ang nagiging issue po namin over the weekend, talagang madami. Kaya sabi ko, ito magandang pag-usapan din ngayon, ay natatakot sila doon sa libel or cyber libel. Dapat po yan talaga ay kasong civil na lang or civil case na lang. Pagmultahin, wala nang imprisonment dahil sa kasalukuyan po, ang imprisonment pong ang kaparusahan po dyan, pag ikaw ay nakonvict sa libel, I think ay at least 4 years to a maximum of 6 years imprisonment. Tanggalin po natin yan. Yan po ang aking isusulong, yan po ang aking itutulak, yan po ang ating isasabatas bilang senador ninyo. Dagdag pa, doon na sa mga naunang sinabi ko na ating babaguhin yung plunder law, ibababa natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos na lamang. Nandyan din yung pagsasabatas at pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder. Nandyan din yung ating pagsasabatas ng pag-amenda sa batas na lumikha sa PIDEA, ating palalakasin ng PIDEA, atin silang bibigyan ng kapangyarihan na isailalim ang lahat ng taong gobyerno, lahat appointed at elected, lalo na yung elected, sumailalim sa taunan or once every 2 years sa isang hair follicle drug testing para makasiguro tayo sa lahat ng ating namumuno mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang antas ng serbisyo publiko. Isasailalim natin yan, palalakasin natin ang mandato ng PIDEA at dagdag nga po dito yung ating pinag-uusapan ngayon, decriminalize libel law para naman po hindi nabubusalan, hindi na memelo, hindi na babawasan, hindi natatakot ang ating mga kababayan, miyembro man ng traditional media, miyembro man ng social media o ordinaryong Pilipino na nais lamang magpahayag ng kanilang saloobin, ang kanilang honest, open, and objective dissent or criticisms sa mga conduct, pag-uugali o ginagawa ng mga taong gobyerno o maling pulisiya ng ating gobyerno ay